magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Nicole Yala. Shout out sa lahat ng mga kabisya nating ubos na ang sweldo. Ay, oo nga. Teka, may kasahod na ba? Nakakatawa yung itsura niya. Sabi niya, ay, oo nga. Ang bilis ng shift. Teka, may sahod na ba? Hindi ko rin sure eh. Tanungin ko nga asawa ko. Hindi ko rin sure. Tanungin ko rin yung asawa ko. Kami po ang mga legit na hindi namin alam kung may sahod Correct. na. Kami po yung mga legit na hindi namin hawak ang aming mga sweldo. Yeah. Hindi namin hawak yung aming mga pera. Tama. Pero pero dapat merong ganyan sa merong correct. ganyan sa pamilya. I mean, kanya-kanya naman talaga tayo ng dynamics. Ayan, Hindi naman yan one size fits all. Talagang depende sa sitwasyon. So Correct. for example, sa aming dalawa ni Diego, 'di ba? Si Diego yung lalaki, meron siyang misis, ako yung babae, meron akong mister. So kay Jegs, inientrega niya lahat kay misis. Ako, inientrega ko kay mister, 'di Dahil ba? parang kaming gastador. Mga kung ano-ano ka. Sabi nga niya sa akin isang araw, tama. Sabi niya, ama ka na sa pagbili mo ng damit ha. Dami ng tambak sa bahay. Tapos sabi ko, bakit, di ba, meron din naman akong 3 malalaking eco bag na pinamigay din. Tsaka wala naman ako binibiling bago. Sadyang ang dami lang talaga nabili nung una, hindi ko pa nasusuot lahat. Nakakaloka. Kailangan may taga-control. Hindi pwedeng wala kasi kung hindi nga. Tama. Diba? Correct. So, and that's okay. Kung sino man sa inyo, basta kailangan meron. Kasi mahirap na talaga lalong-lalo na kapag panahon ng emergency, tapos walang madudukot kasi parehas kayong walang control. Ayan, diba? dapat malaman nyo kung sino talaga yung budget officer ninyo. Yan, dapat. Importante. Correct, 'di ba? Maganda po talaga 'yun na na gawin po ninyo na may assignments, kanya-kanyang assignments. Alam mo yung mga amazing siguro sa mga budget officer like sa asawa ko, malamang ganun din sa iyo kay Ren na hindi mo alam minsan na may mga special na tinatago sila. Oo. Na hindi mo talaga alam, magugulat ka na. Talaga? Totoo. Ang saya din. Oo. Ang saya sa pakiramdam na, ay, nakakatuwa naman. Diba? Yan po yung mga reaction ng mga hindi marunong hindi marunong mag-impok. Mga hindi marunong mag-ipon. Ay, nakakagulat naman. Diba? O di, kanya-kanya naman talaga tayo. Ganyan. Yung mga iba naman, Jegs, naniniwala sila sa insurance. Na dyan sila mag-iimbok o mag-iimpok. Oo, dyan sila mag-iipon. So, kanya-kanya yan. Diba? Basta nga, ang mahalaga, meron kayong mutual understanding kung paano nyo aayusin ang inyong mga budget. Ayan. Good luck po. Speaking of budget, merong isang nag-message sa akin kanina. Sabi niya, anong opinion nyo, Nicole and Diego, sa pag-aalat ng budget para sa pagpapaganda? Bala ko po kasi na magpagawa ng ilong kasi nakikita ko sa TikTok na sobrang dami yung talagang gumanda simula nung nagpagawa ng ilong. So okay lang ba mag-alat ng budget sa pagpaganda? Ako sa akin walang problema. Why not? Go! Basta yung pag-alat mo ng budget, hindi maapektuhan yung buong yung pagkain ninyo. Correct. Yung dynamics ng buhay ninyo. Yan, Kasi kung halimbawa, ang pinagpagawa mo ng ilong, pambayad ng amilyar. Yan. Di ba? Kung ang kapalit na pagbayad mo ng ilong, 3 months kayo magsasardinas. Kaya nga, di ba? Mabuti kung sardinas na iba't ibang klase ng luto. Kasi madami kayong iba't ibang pwede mabiling ingredients, di ba? Hindi, kung laging ginisa o kaya laging straight from the can, nakakasawa din naman talaga, di ba? Matangos nga ilong mo, may kaliskis ka naman. Totoo yan. Alam mo, may kaibigan ako pag kumakain siya ng sardinas, grabe kumakaliskis yung kanyang yung kanyang anit. Di ba? So, yun ang, again, kung tinatanong mo sa amin, kung ang pagbabudget para sa pagpapaganda, pagpapagwapo, pagpapabongga ng sarili, ay okay? Yes, it's okay. Basta may budget. Tsaka pwede mo namang paghandaan yan Mag-alkansya ka para dyan. Tama. Hindi wag mong madalain. Hindi mo yung kukunin doon na may pinaglaanan na
babawasan mo yun. Yan, 'di ba? Masisira. Correct. So kailangan kung talagang meron kang ialat na budget, meron nakaseparate talaga siya Yan, dun sa oo. mga ano. Mahirap kaming tanungin tungkol dyan kasi hindi nga kami nagbabudget. Ang galing natin magkwento. Correct plastic na plastic ako sa sarili ko. Isa ka malaking plastic, Nicole. Ano pagkasabi mo? Basta lang yun lang yung pagkaintindi namin. Basta yung pagkakaintindi namin. At tama naman yung sabi mo, di ba? Dahil nakikita namin sa mga asawa namin. Correct, di ba? Oo. So, yung asawa ko nga, kapag halimbawa, kunyari, meron akong racket. Oo. May TF yung racket. Ang gagawin ko, di sa kanya na, bibigay ko na sa kanya. Tapos magsisend yan sa akin ng ng message. Sasabihin niya yung mga allotment, kung saan napunta, saan ilalagay na. Bine-breakdown niya. Tapos, hindi ko talaga papansinin. Kasi ang sa akin, sa'yo na yan eh. Tapos biglang ending, ang nagtatanong ako, saan nga pala yung ganyan? Sabi niya, di ba sinend ko na sa'yo? Tingnan mo kasi, lagi yan. Lagi yan ganyan. Di ba? Di ba sinend ko? Ayan. Sabi mo, naintindihan mo, di ba? Tingnan mo kasi, 'di ba? So ibig sabihin, in other words, sa yung buong sweldo dun sa nag-message sa atin, dun sa PM, sa buong sweldo mo, kung kailangan mo na talaga ng pampagawa ng ilong kasi feeling mo naman talaga nakakabago talaga ng itsura siya. Tama, totoo. As in talagang mababa kasi center siya ng face. So although merong mga friends tayo na may nagbalak na magpagawa ng ilong, pero dahil yung papagawa nila ay Chinese doctor, yung doctor ay hindi naniniwala na lang man to kwento, kaya hindi sila natuloy. Hindi naman to hindi to pampanega. 'Di ba? Naniniwala siya na medyo may kamalasan kapag ka pinagalaw yung ilong. Sa kanya naman 'yon. At naniniwala din naman ako na may madaming sineswerte din pa nagpagawa ng ilong kasi nagbabago talaga yung itsura. Pwedeng maging model, di ba? So, magbabago. So, kanya-kanya yan. Basta mahalaga dito, ano pa man yung pagsabi namin, may budget ka ba? Di ba? If it's allotting a budget, yes, it's okay. Di ba? Pero mas tama yung sinabi ni Jegs, ipunan mo muna, huwag kang magmadali. It also gives you time na mag-aral kung kanino ba talaga yung pinakamagaling, sino ba talaga yung makakapagbigay sa akin na maayos na na serbisyo, yung ganon, habang nag-iipon ka. Baka nagmamadali ka tapos mahanap mo, ito mura. Kaya nga. Tapos magawa ka doon. Sa true, di ba? Lumapad tuloy lalo. Kumalat lalo. Gusto mo tumangos, anong nangyari? Lumapad siya, di ba? Umabot hanggang pisngi, di ba? Ayaw natin ng ganon. Correct. So, ipon ka muna. Kapag ka go na, edi go. Yung mga iba nagka-credit card, kaya lang ang tanong lang dito, may pambayad ka ba monthly? Kung magiging sakit ng ulo mo rin lang naman, ipunan mo muna. Kahit na siguro hindi yung buong amount, at least man lang makakalahati mo, para kung magka-card ka dun sa remaining, hindi na ganun kalakihan. Sa pagbabudgeting, ako nakikita ko sa kailet sa asawa ko, yung 20% rule niya eh. Ang 20%? Laging yung 20%, tinatabi niya. So yung the rest, ito yung pang-expenses natin. Halimbawa, may TF. Yan, yung 20% doon, hindi basic. pwedeng galawin yan. As in, susubian, itatabi talaga yan. Ilalagay niyo sa the rest, kung saan man. Yun yung for daily expenses, diba? So kanya-kanya yan. Merong iba 50-50, meron na iba 60-40, diba? Again, wala siya para sa amin, wala siyang one size fits all. Correct. Kung ano yung mag-work para sa inyo, edi go. Pero isa lang po ang malinaw sa amin ni Nicole na nanghihingi lang po kasi sa mga asawa namin. Sabi ko nga kanina, umingi ka sa ako, sabi ko sa kanya, meron akong babayaran na. Tapos sabi niya, bakit? Binigyan kita ng ganito, ganyan eh. Basta, meron akong babayaran. Basta may meron akong babayaran, hayaan mo na. May babayaran ako. Ay nako, pero maganda yon. May taga-control. Kami nga, ang ginawa namin dati pinagtawanan ako ni Christopher dati dito, pero totoo talaga. There was a time na wala pa kami mga anak noon dalawa pa lang kami mag-asawa na medyo na over yung pag-swipe namin ng credit card. Kasi yan yung time na pumunta kami ng Korea. Gustong-gusto namin magkaanak, Jegs. So tapos kasama kami sa isang tour. Tapos dun sa tour na yun, puro Chinese ang mga kasama namin dun sa tour na mga Pinoy. So may binabaan kami, alam mo naman, kapag ka tour, may mga babaan ka na mga bibilhan. So meron dong parang mga eklavong mga ginseng kenemen, mga ugat-ugat, ganyan. Talaga sabi nila,
hindi pa kayo nagkakaanak. Naku, certified to. Ayan. Yung isa, nakaapat na daw, mga ganun. So kami naman, lalo din naman kami kahit wala masyadong research. Diba? Yung mga ganyang klase mga eksena, swipe ng card. Ayan. Medyo may kamahalan doon. Hindi ko alam kung dahil tourist spot or hindi nga kasi masyadong, yan yung problema kapag isa-swipe mo lang yung credit card nang hindi ka nag-iisip muna nang hindi mo muna tutulugan, hindi ka muna mag-research, mga ganyan. Nung time na yun, parang wala pa masyadong Basta gusto kasi namin magkaanak, so go na lang, 'di ba? So ang ginawa namin doon sa credit card, pag-uwi namin ng Pilipinas, nilagay namin sa yelo. Pinatigas talaga namin, nilagay namin sa gitna, pinatigas namin para hindi talaga namin siya magamit. Ibig sabihin, bago mo siya makuha, ang daming proseso. It's either tatapyasin mo or di naman kaya tutunawin mo. So by the time na matunaw yung yelo, bayad nyo na yung or hindi mo naman kailangan pala. Diba parang yung sinasabi natin, tayo mahilig tayo mag-add to cart Pwede mo add to cart. Sige, pangarap ka, lagay mo lahat dyan. Dyan lang muna. Huwag mo munang i-check out. Kasi baka mamaya hindi mo naman kailangan. Tingnan mo, ilang linggo ang nakalipas, binalikan mo yung cart mo, nandun pa rin. Hindi mo ikinamatay, diba? Ay, bakit ko kukunin? Bakit ko naman kukunin pala to? Tama. Hindi ko naman pala to kailangan. Ganon. So in our case, yun yung ginawa namin. Nilagay namin yung, pinatigas namin siya sa yelo para hindi namin siya talaga literal na magamit. Kasi habang nandyan kasi yan, it's very easy. Correct. So make it difficult for you. Gawin yung medyo mahirap. Di ba? Bago namin makuha yung credit card, di ba, babasagin pa namin yung yelo. By the time, nakapag-isip kami, kailangan ba talaga natin o ano lang tayo? Speaking of credit card, meron din nagkwento sa akin, parang Korean ata yung nakausap ko, na sabi niya, the best way na gumamit ka ng credit card is yung sa pagkain. Kasi yung parang kakainin mo na, di ba? Saka mo pababayaran. Nag-ROI na yung katawan mo. Nag-return of investment, naging healthy ka na, ganyan. Yung mga iba naman, wais sila sa paggamit yan kasi gamit nila yung points. Madami akong kakilala na ganyan na nakaka-free na mga kung anik-anik nang dahil dun sa mga points. Kaya patuloy yung paggamit nila. Basta marunong ka. Wala nga siyang one size fits all. Basta may pambayad ka, marunong ka, ganyan. Kung alam nyo sa sarili ninyo na medyo gastador kayo at wala kayong pambayad ng monthly, ilagay nyo po sa bloke ng yelo. Bloke ha, malaki-laki. Kailangan ng ice pick. Meron nga akong nakausap na negosyante. Sabi niya, yung credit limit ko parang nasa 50 M. Niya. Hindi ko nga ginagamit kasi hindi ko naman kailangan. Totoo, di ba? Sana all 50 M ang credit limit. Nakakatakot. Sir, pwede bang pakaskas? Nakakaloka. Pero nakakatakot ang mga cards Mag-ingat po kayo. Ay, tama, 'Di ba madaming mga scammer diyan. Kaya mag-ingat lang po din kung lalo na kung ang credit limit ay 50 M. Naku po. Ay tayo diyan. So mag-extra ingat kasi madami din po ang manlilin lang sa mundong ito. Good luck. Sana all may binabudget, 'di ba? Siya, sana po ay bonggang inyong Friday weekend na! Diba? Malungkot. Balik ka na daw kay Doc. Tumakas ka lang. Exit na muna ako. Balik na muna ako kay Doc. Siya! Maraming salamat sa pagtutok! Hindi na lang po muna inyong mga kumikinangers. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandito. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!